Himayan natin ngayon ng isang serye ng mabibigat na alegasyon sa politika ng Pilipinas. Ang tututukan natin dito ay hindi yung mga sabi-sabi lang, kundi yung di umanong istruktura sa likod ng lahat ng ito. Itong isang pangungusap na to mula sa ating source material, dito pa lang alam mo ng malalim ang pag-uusapan natin. Ulitin ko ha, hindi raw tsesmis kundi arkitektura. Ano bang ibig sabihin yan? Okay, simulan na nating alamin. So saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Nagsimula to sa isang detalyadong testimonyo mula sa isang lalaking nagngangalang Ramil Madriaga na dati raw isang aide. At ano ba yung pinaka-core ng alegasyon niya? Ganito. Isang malaking political campaign daw noong 2022 ang posibleng pinunduhan hindi ng mga legal na donasyon kundi ng isang sistema ng illegal na pera. Pera na hindi mo basta-basta matitrace mula pa raw sa mga dayungang source. So kung may ganitong shadow money na sinasabi, ang unang-unang tanong talaga, saan yan nanggaling? Well, ayon sa testimonya, ang source daw, Pogo. Alam naman natin, Philippine Offshore Gaming Operators. Itong industriya na to, matagal nang nababalot sa iba't ibang kontrobersya, di ba? Money laundering, foreign influence, mga illegal financial flows, lahat na. Kaya isipin ninyo kung totoo to, grabe ang epekto. Kasi yung mga tanong nalilitaw dito, sobrang seryoso tungkol sa ating political independence, sa sovereignty mismo ng bansa. Sabi nga sa source, ang ganito kalaking pera, hindi yan dumarating ng walang kapalit. Dito na raw pumapasok yung tinatawag na policy capture. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa utang na loob. Okay, so alam na natin kung saan daw galing, pero hindi lang yung issue. Ang mas nakakababahala pa raw, ayon sa testimonya, ay yung mismong logistics. Paano ba gumalaw etong pera na to? Halimbawa, sa isang partikular na pagkakataon, itong halagang nakikita nyo, 80 milyong pesas. Anong ginawa? Iniwan lang daw sa isang duffel bag sa parking ng isang mall para may kumuha. Ganun lang. At hindi lang yan, ang kabuoang halaga raw ng perang gumalaw umabot sa 1 bilyong piso. Imagine that. Kaya nga sabi sa source material, malinaw na hindi ito yung ordinaryong campaign expense. Kasi isipin mo, ang legal na pera hindi mo kailangang itago ng ganito. Ito raw parang industrial scale cash operation na. At ito raw yung diumano sistema nila, tinawag na drop and go. Napakasimple pero efektibo raw. Step 1, ikakarga yung cash sa sasakyan. Step 2, iiwan yung sasakyan sa mga medyo high-end na lugar. Tapos, step 3, magpapalitan na lang ng susi o iiwan lang talaga yung sasakyan para may ibang team na kukuha. Ang goal, step 4, sinasadyang putulin yung chain of custody para walang trace, para walang habol. Parang galawang sindikato talaga, di ba? At hindi raw dito nagtatapos. Sinasabi sa mga alegasyon na itong operasyon na to may mga koneksyon pa sa iba't ibang tao at grupo. Dito raw nagtatagpo-tagpo ang mga iba't ibang malalaking kontrobersya. Kasi ayon sa testimonya, itong campaign financing daw na to, konektado hindi lang sa Pogo operators, kundi pati sa mga pangalang lumabas na dati sa Farmally scandal at sa network ni Michael Yang. Parang isang convergence of interests, ika nga. At ito pa, ang isang mabigat na paratang. Hindi raw ito natapos nung eleksyon. Ang alegasyon, nagpatuloy pa raw ito. At this time, ginamit na raw mismo ang mga sasakyan ng gobyerno, particular ng Department of Education, para pa rin maglipat ng mga duffel bag ng pera. So mula sa pagiging campaign machinery, parang naging state-enabled operation na raw. Kaya ito yung pinakapunto ng source material eh. Hindi raw natin dapat tinitingnan ng mga ito na parang hiwa-hiwalay na iskandalo lang. Dapat daw tingnan natin ito bilang ebidensya ng isang buong sistema na may layunin. At kung totoo ang mga alegasyon, hindi lang basta-basta ang mga batas na posibleng nalabag. Nandyan yung Omnibus Election Code na malinaw na bawal ang foreign donations. Nandyan yung Anti-Graft, ang Anti-Money Laundering Act. At syempre, ang Plunder Law na kung totoo yung mga figures, lagpas-lagpas na raw sa threshold. At itong cycle na to ang sinasabing pinakadelikabo. Papasok yung illegal na pera, gagamitin yun para maging political capital, tapos yung kapangyarihang nakuha, yun naman ang gagamitin para protektahan yung mismong sistema na nagluklok sa kanila. Isang vicious cycle na unti-unting sumisira di umano sa pundasyon ng ating demokrasya. So lahat ng yan, yung pera, yung logistics,
yung mga posibleng nilabag na batas, lahat yan nagtuturo sa isang napakalaki at napakahalagang tanong. At ito raw ang tunay na tunggalian. Sa isang banda, andiyan ang boses ng bayan, yung demokratikong pagpili natin sa pamamagitan ng boto. Pero sa kabilang banda, andiyan daw ang isang makinarya na nagbayad para sa lahat, isang aparatos na idisenyo para talunin at gastusan ang kahit sino. Kaya sa huli may iwan tayo sa tanong na ito. Kung ang isang kampanya ay pinatakbo ng perang galing sa dayuhan, ilegal at sadyang itinatago, para kanino ba talaga nagsisilbi ang kampanyang iyon? Isang tanong na dapat nating pag-isipan.